Hi guys! Welcome back sa new episode ng Project Ani at Hapag. Episode 4 na to, which is yung iniintay ng lahat, is magko-cultivate na tayo ng plants. At ngayon, kasama ko ngayon ang bago kong host na si Asia. So, ano yung natin gagawin natin dito sa mga plants na to? I know magko-cultivate tayo, pero kailangan natin malaman kung ano ba yung mga nila. Yeah. Ang plants na gagamitin natin ay ang lagikway, talinum, at colitis. Gusto mo ba pakilala ko sa'yo? Sure, hindi ko naman sila kilala hindi ko naman sila friends or something. Sige. Unang halaman ay ang lagikway. Scientific name, Abelmostius manihot. Sa ibang region, ang pangalan nito ay gikway. So, ang itsura nito, makapal-kapal ang stem niya pag matanda na. Pero, pag bata pa, yun yung malambot at manipis pa. Yung dahon niya, tinatawag siya na mukhang daliri o kaya yung fingers. Tapos, napapagkamalan din siyang saluyot. Weirdo, no? Oo nga eh. Pero, nutritious yan Ang susunod naman, ang talinum. Scientific name, Talinum triangulare. Ito ang Philippine spinach. Wow, meron pala tayo sarili spinach, ha? Oo. So, ang itsura nito, parang sa lagikway lang din na makapal-kapal yung stem niya kapag matanda na, pero manipis naman din siya kapag bata, yung medyo may lambot. Tapos, ang dahon niya, yung teardrop shape. Tapos, ang texture ng dahon niya ay yung medyo moist na, alam mo yung pakiramdam ng balat ng tao na malambot. Yung medyo basa-basa, ganon. So parang bagong ligo, no? Ang susunod naman, ito ang colitis. Scientific name, Amaranthus species. Sa Tagalog region, ang tawag dito, uray. Tapos, sa mga Cebu region, tawag naman nila dito, kudyapa. Meron silang over 60 species. Over 60 species? Ano? Oo, over 60 species. Ang dami, no? Pero actually, 4 lang doon yung documented as cultivated at nakakain. 4 lang? Pero, Sure ka ba na, tested, proven and tested to? oo, nakakain yun. Kaya yung mga nakakain na yun, may iba silang variations na kulay dark green, light green, at red. Alam mo, hindi na lang ako masusurprise kung merong rainbow na colored na na colitis Malay mo, ang daming species eh. Now, kilala na natin yung mga plants na to. Tara, magtanim na tayo. Okay, so ngayon, ito yung mga kailangan yung materials. Pots, shears, shovel, soil, at water. Paano kung wala akong pot? So, kung wala kayong pots, okay lang naman na mag-recycle kayo ng mga plastic bottles, ganon. Tapos, gugupitin nyo na lang siya. Tapos, after nun, make sure mo na lang na meron siyang butas. Butasan mo siya dun sa ilalim para, nade-drain yung tubig. Kung yung pot mo o yung pot na ginawa mo ay masyadong malaki yung butas, pwede kang maglagay ng pebbles doon para hindi lumusot yung mga soil na ilalagay mo. Okay. Ano next doon? So, ang susunod mo naman na gagawin ay kukuhanin mo na yung seeds mo. Tapos, ipapata mo siya doon sa soil. Make sure na i-press mo siya para hindi naman siya matuyot. Saan makakahanap ng seed? So, yung seeds, pwede ka pumunta sa aniatapag.com para makita doon kung saan ka pwede bumili ng seeds at cuttings. Cuttings. Ano yung cuttings? Ang cuttings naman, yun yung mga pwede kang pumutol niyan sa existing na halaman para ipapropagate mo na lang siya. So, yung ganon, isusuksok mo na lang siya sa soil, tapos i-make sure mo na lang yung soil mo ay tugma siya doon sa height ng cuttings mo. So, let's say mga 12 to 15 centimeters deep, ganun ilalagay mo. Tapos, tulad nung sa may seedlings, isisiksik mo lang din para hindi mahulog. Tapos, pwede mo na siyang diligan. Parang may nakalimutan ka. Nasaan yung fertilizer? Actually, yung mga ganitong halaman, hindi mo na kailangan ng fertilizer kasi resilient yung mga yan. Kailangan lang nila ng konting atensyon. I-avoid mo na lang na ma-overwater siya. At yung lagikway naman,
kailangan lang niya ng partial shade, tapos yung talinum, kaya naman niya mag-withstand ng sunny weather. Kailan ko siya pwede i-harvest? So, yung lagikway, 3 months siya bago mo siya pwede i-harvest. Pero kung gusto mo yung medyo magulang na yung halaman mo, mga 1 year yon. Sa talinum naman, after 60 days mo siya pwedeng i-harvest. Pero yung pinakamabilis talaga, yung colitis, which is 20 to 45 days bago mo siya yung i-harvest. So, hanggang kailan siya pwede kainin? Mga 2 weeks siya sa ref. Kaya niya yung magstay ng ganong katagal. Basta, ibalot mo lang siya sa tissue paper o basta paper para hindi maging soggy yung halaman mo. So, actually, yun na yun ang kailangan mong alamin. Yung grabe pala, no? Ka-easy itong i-cultivate, no? Yung lagikway colitis sa talinum, no? Yun talaga yung focus ng Project Ani at Tapag, eh. Na ipakita namin na sustainable siya and masustansya ang lagikway colitis at talinum. And tumataas na rin yung bilihin and makakasave ka pa ng time. No? Pero, gandang sagot yun ha. Pwede ka nang mag-Miss Universe. Parang nakakaiyak yun. Pero, hindi nga. With little care, little time, little creativity, with little effort, you can grow your own food. Mula ani hanggat pag